Tanggalin sa pwesto at habang buhay na i-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito ang rekomendasyon ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Sa Lunes, May 11, inaasahang pagbobotohan ng 318 miyembro ng Kamara kung iaakyat yan sa Senado para sa paglilitis. Ang botong kailangan para mangyari yan, 106 votes o 1/3 ng mga kongresista sang-ayon sa saligang batas. Pero paano nga ba humantong ang komite sa ganitong konklusyon? 4 ang articles of impeachment laban kay Duterte mula sa 2 reklamong nakitaan ng probable cause o sapat na dahilan. Ang mga artikulong ito sumisentro sa paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, katiwalian at korupsyon, panunuhol at high crimes. Sa unang article, issue ang umunoy maling paggamit ng 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos sa Education Department. Sa desisyon ng Commission on Audit o COA, higit 400 million pesos ang isyuhan ng Notice of Disallowance o kautosang ibalik ang pondo. Nabanggit din ang pagkakagastos ng 125 million pesos ng OVP sa loob ng 11 araw na kinumpirma ng COA. Sa testimonya ng nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga, nauwos raw ang pera nang wala pang isang araw. Sa ikalawang artikulo, tinumbok ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte na hindi raw naaayon sa kanyang lawful income at sweldo bilang public official. Sabi ng komite, bigurin si Duterte na ideklara ng tama ang yaman nilang mag-asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula nang naging pangalawang pangulo siya noong 2022. Pinuna ng mga kongresista ang umano'y hindi pagkakatugma ng net worth ni Duterte sa bank transactions silang mag-asawa mula 2006 to 2025 na ayon sa Anti-Money Laundering Council umabot sa 6.7 billion pesos. Hindi rin daw nag-divest o inalis ni Duterte ang kanyang interes sa kanilang mga negosyo. Sa ilalim ng saligang batas, pinagbabawalan ang matataas na opisyal ng gobyerno kabilang ang vice-presidente na makilahok sa negosyo habang nasa pwesto para maiwasan ang conflict of interest. Si Bicol Saro Representative Terry Ridon na isa sa mga napipisil na impeachment prosecutors, nagpahiwatig na makakalkal pa sa Senado ang issue sa yaman ni Duterte. We will open the bank accounts of the Duterte couple, the Duterte Carpio couple. We will unseal the BIR documents that was left sealed at the level of the House. So mga dalawang dagdag pong mga mabibigat na ebidensya po ito para pagbanggain yung pong mga usapin ng AMLAC, 6.7 billion total transactions, at yung po kanyang SALN. Sa Article number 3, issue ang umunoy panunuhol ni Duterte nang magbigay siya ng pera sa mga opisyal ng DepEd para raw impluwensyahan ang procurement. Sa huling artikulo naman, sentro ang umunoy pangongontrata ni Duterte ng tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kung may papatay sa kanya. Ang pahayag daw na ito kabilang ang ilan pang aksyon ng bise gaya ng pagbansag sa sariling designated survivor at pagdalos sa mga rally para kwestiyonin ang Pangulo ay maaaring magdulot ng destabilisasyon at pasok sa pamantayan ng sedisyon. Sa kabila ng sinasabing ebidensya, 4 sa 10 Pilipino sa isang survey ang nagsabing dapat opinyon pa rin ng publiko ang pakinggan ng mga kongresista sa pagdedesisyon sa impeachment. Sunod lang dito ang lakas o hina ng ebidensya. Ang iba nagsasabing konsensya ang dapat pairalin habang ang ilan naniniwalang politika ang basehan. Ayon kay Professor Guido David ng grupong Octa Research, lumalabas naman sa ibang survey na mayorya sa mga Pilipino ang nagsasabing dapat magpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Duterte. Aminado siyang may sapat pa rin namang suporta kay Duterte pero posibleng nagbago na raw ito dahil sa mga pagdinig. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.